Naipaisip mo na ba kung ano ang ibig sabihin ng kaibigan? Naglalakad ang ating bida, dahil sa kanyang tunay na mundo ay lagi siyang nag-iisa at napakahirap ng buhay, halos hindi niya maalagaan ang sarili. Nakita niya ang isang grupo ng mga kabataang nanunuya at nakangiti, at napagtanto niyang nais niyang mapataas ang kanyang sarili, kaya nagsimulang dumalo sa iba't ibang lektura at seminar tungkol sa arkitektura. Sa mga alaala niyang iyon, lumapit siya sa cashier ng isang cafe, dahil sinikap niyang huwag pansinin ang pangungutya at mga pasulyap ng iba. Noong siya'y itinuturing na pulubi, at hindi nila maintindihan kung bakit pumapasok siya sa ganoong mga lugar, dahil ang kanyang amoy umano'y nakakasira ng gana. Noon, nakatulala si Lloyd, sapagkat lubhang tinamaan ang kanyang pride, ngunit kinailangan niyang magpakatatag, alam niyang ang tanging paraan upang makaalis sa kahirapan ay ang pag-aaral at masipag na paggawa. Isang araw, may mga karne na piniprito sa kawali, sa totoong mundo. Nakaupo siya sa mesa na puno ng mga pagkain, at sa tapat niya nakaupo ang isang kaibigang blondie na nagsabi sa kanya na huwag niyang pakinggan ang mga hangal, dahil mas magaganda ang marka niya, at palagi siyang nagsisikap ng higit kaysa sa iba. Habang nagluluto, sinabi niya sa ating bida na ang karne rito ay talaga namang nakakabilib. Nagpasalamat naman si Lloyd sa kanya sa pag-anyaya na kumain. Ngumiti ng mapanukso ang blondeng kaibigan at tinanong siya kung hindi pa ba siya nakatikim ng karne, maliban na lang kung ito ay delata ng tuna. Na narinig ito, nanlaki ang mata ni Lloyd sa pagkagulat. Noon, tinitigan siya ng blondie mula sa itaas, at ngumiti ng may pang-uuyam. Nakita niya ang mapang-asar ng ngiti nito, mga mukhang nakikita na niya buong buhay, para bang pinapakain siya gaya ng isang asong gala, at ginagawa lang nito ang kabutihan para sa sarili. Sa sandaling yun, napuno ng luha ang mata ni Lloyd, nagdilim ang kanyang paningin. Kinuyam niya ang labi sa sakit ng kalooban, sapagkat naramdaman niyang isa siyang maruming asong pulot sa kalsada. Ngunit sa kabila ng luha, napangiti siyang masaya, dahil noon lamang siya nakatikim ng ganoong kasarap na pagkain. Ang kaibigan niya noon, tila isang anghel, ay bumukas ang mga bisig at tila nagliliwanag. Sa gitna ng kanyang luha, masayang ngumiti ang ating bida, dahil gusto niyang humingi pa. Ngumiti pabalik ang kanyang kaibigan at nagpakita ng 3 daliri, hudyat na maaari pa siyang kumuha ng 3 beses. Noon, masaya silang naghabulan sa syudad, dahil naging tanging kaibigan niya ito. Matapos ang alaala na iyon, malawak na ngumiti si Lloyd, inilahad niya ang kahulugan ng pagkakaibigan, na sa tulong nito, maaari pa siyang makabili ng karne ng baka. Agad niyang inilabas mula sa backpack ang mga piraso ng karne. Namangha ang gutom na elf, nabuksan ang mga mata nang makita ang makinang na karne na kakaiba. Noon, iniabot ni Lloyd ang isang hilaw na karne gamit ang sipit upang lutuin. Si Mira, na may luhang pumapatak at pisnging puno ng karne, tinikman din ito ng iba pang mga elf, umiiyak habang puno ang kanilang bibig. Kaagad na iniunat Mira ang kanyang kamay at tinanggap ang mga kondisyon ni Lloyd. Nabahala naman ang kanyang mga kasamahan dahil kailangan pa nila ng pahintulot mula sa nakatatanda, ngunit sa huli, napagpasyahan nilang pakainin na lang sila ng karne ng baka. Sa gayon, ang mga elf ng Everglow Forest, na 500 taon nang hindi nakikipag-ugnayan sa ibang tribo, ay lumagda ng kasunduan sa mga tao mula sa Frontier State, kasama ang isang pangkat ng mga elf na pumasok sa syudad. Naglalakad ng galit si Saber sa tabi niya, hindi maintindihan kung bakit kailangang lumaban kung ang karne na may kayang lutusin ang lahat. Pinagmamasdan ng lahat ng mamamayan ang pagdating ng grupo ng mga elf na kasama si Ginoong Lloyd. Iniisip kung sino pa ang susunod niyang dadalhin. Dati, mga orc ang kanyang nadala, kaya ano naman kaya ang susunod, maaaring isa na itong dragon. Samantala, nagulat si Mira habang nakatingin sa bakod na kahoy at pintuan, napagtanto niyang lahat iyon ay mula sa paghihirap ng mga halaman, at natakot siyang makita iyon ng harapan. Naputo lang iniisip ni Mira nang biglang nagsalita si Lloyd, nagpaliwanag na may mga taong tumatangging kumain ng karne ng hayop dahil sa lahi, kultura, personal na pagpili, o iba pang dahilan. Idinagdag pa niya na tigilan na ang pagiging matigas ang ulo at matutong magtulungan, dahil sa ganoong paraan lamang sila magiging masaya. Ibinaba ni Mira ang tingin na may pagkainis, ngunit nagpahiwatig ng pagkaunawa. Bagaman ang kanyang puso'y kailangan pang matuto, sinabi pa ni Lloyd na kailangan niya ng panahon. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanya, tinaas ang kilay ng may pang-uuyam, at sinabing huwag niyang ipagkait sa sarili ang isa pang piraso ng karne.
Habang iniisip niya ito, na may laway sa pisngi, ay nakatingin ng masidhi at nagsabing nagsisimula na niyang maunawaan. Pagkatapos, makikita ang mga estruktura ng mga bahay, sapagkat nagpapatuloy ang pagtatayo ng mga pabahay. Itinusok ni Lloyd ang panghukay sa lupa at tumingala. Iniisip na bago ang kanilang paglalakbay sa Everglow Forest ay may isa pa siyang inaalala, kung matatapos ba nila ang konstruksyon bago bumaba sa 0 ang temperatura. Dahil kapag nagyayelo at natutunaw ang tubig sa semento, ang mga bakal na pampatibay mula sa konkretong bloke ay maaaring masira. Kapag nagyelo ang tubig sa 0 degrees Celsius at natunaw pagdating ng tagsibol, dadami ang likido sa loob ng konkreto na unti-unting sisira dito mula sa loob. Na kung mangyayari yun ay maaaring gumuho at babagsak ang mga gusali. Pagkatapos ay kinamot niya ang kanyang baba sabay ngumiti, na hindi na ito problema. Sa oras na yun, mabilis na umaakyat sa gusali ang mga duwende. Tiyak na tumatalon sila mula sa isang gusali patungo sa isa pa hanggang sa tuktok, mahigpit na kumakapit sa mga materyales at sinusubukang ipasok ang mga ito. Inutos ni Mira na kailangan nilang bilisin ang paggawa upang agad na makakain ng karne ng baka. Dahil sa matinding liksi ng mga duwende, ang bilis ng konstruksyon ay lumampas sa imahinasyon. Unang araw yun ng taglamig, nagsimulang umulan ng nyebe. Natapos ang pagtatayo ng complex 101 at 102, mga handang gamitin na gusali. Makikita na umaakyat sa hagdan sina Lloyd at si Xavier kasama ang mga orc, dahil kailangan niyang magsagawa ng kontrol na pagsusuri sa dalawang gusaling yun ngayong taglamig. Bago pa ipagpatuloy ang iba pang konstruksyon, ang layunin ay mailagay ang lahat ng mga refugee sa mga apartment bago ang susunod na taglagas. Ang mahalagang punto ng pagsubok ay ang dagta ng puno ng alensya, at ihalong soybean paste sa proporsyong 1:1,000 para sa perpektong insulation. Pinanood nila ang mga manggagawang pinapahiran ang mga radiator ng naturang likido. Pagkaraan, lumingon si Greg sa ating bida at sumigaw na natapos na ang insulation ng mga tubo mula unang palapag hanggang ikawalo, at kailangan ng paandarin ang boiler. Sa utos ni Lloyd, nagsimulang damaloy ang mainit na tubig sa mga tubo, uminit ang mga ito. Doon nakaupo sila, pawis na pawis ngunit dama ang kahanga-hangang tagumpay. Pagkatapos ay lumabas sila ng gusali at sumigaw si Lloyd na maghanda na ang lahat para sa paglilipat. Lumapit si Saber sa kanya at nagtanong kung sino ang dapat unahin na lumipat, ngunit pinagsabihan lang siya ng ating bida, na hindi ba niya nakikitang abala siya ngayon, at mas mabuting mag-usap na lang sila mamaya. Namuo ang galit ng kabalyero at napangiwi ng pagsabihan siyang manahimik. Sa inis, na itinuro ni Lloyd si Byron at iniutos na unahin ang mga pamilyang may bata, pagkatapos ay ang matatanda at may sakit, at dapat silang ilagay ayon sa kanilang kalagayan. Namangha si Xavier sa pangunahing tauhan na nagdagdag pa na ang mga walang sapat na espasyo ay ilalagay sa mga hiwalay na silid, may pampainit ngayong taglamig, at masisiguro ang pagkain at init para sa lahat. Ngumiti siya ng may binabalak, sapagkat alam niyang kailangang gawin ito upang sa hinaharap ay maramdaman ng mga tao ang pagkakautang at maaari na niya silang hingan ng tulong. Naglakad pasulong si Lloyd patungo sa Baron dahil ngayong taglamig ay wala silang panahon para magpahinga. Habang si Xavier ay nakasunod, iritado, at iniisip na sobrang nakakainis siya, at sa sobrang galit ay magawa na niya itong saktan. Pumikit ang kabalyero at nagmuni-muni, kung tutuusin, napakakakaiba na ng ugali ng kanyang Panginoon, at sa huli ay hindi niya na rin ito kaya nakamuhian. Dahil siya'y tunay na naging sandigan ng lahat sa paligid. Magkasama silang naglakad sa tulay, at napatitig sa malayo, sinusubukang alamin kung yun ba ay tunog ng trumpeta o senyales ng pagdating ng sugo ng hari, agad namang sumang-ayon si Saber na ang anunsyong ito ang pangunahing mensahero ng reyna. Isang sugo na nakasuot ng berdeng kasuotan ang dumating, at sa isang galaw ay kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang pulang kasulatan. Sa isang iglap, binuksan niya ito at binasa sa harap ng mga magulang ni Lloyd, na yumuko ng sabihing lubos na naintriga ang kanyang kamahalan sa paraan ng pagpapabuti sa Frontera State, lalo na sa pagkakaroon nito ng inisyatiba sa kabila ng mahihirap na panahong ito. Sakaling basahin niya ang susunod na utos hinggil sa mga ari-arian ng Frontera at ang mga batayan para sa nasabing kautusan, biglang dumating sina Saver at Lloyd. Doon sinabi ng mensahero na mula sa sandaling ito, ang Frontera State ay itinataas sa katungkulan bilang isang lalawigan, at si Arcos Frontera ay tatanggap ng titulo bilang Count.
Dahil sa narinig na balita, malawak ang ngiti ni Lloyd, samantalang nabigla naman si Xavier at halos hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Matapos sabihin ng mensahero ang nilalaman ng sulat ay agad itong lumuhad at binati ang pamilya bilang mga bagong konde. Si Arques at ang kanyang asawa, na may luha sa kanilang mga mata, nagulat sila at hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Habang tinitigan ni Lloyd ang kanyang mga magulang na may tuwa. Patuloy ang pagbabasa ng mensahero sa harap ng magulang ni Lloyd at iniulat na ang unang tagumpay ay ang pagpigil sa paglaganap ng dambuhalang alon ng mga halimaw mula sa silangan, ang pangalawa ay ang pagbibigay ng masisilungan sa mga refugee mula sa buong bansa. Nang narinig ito hinaplos ni Mariel ang balikat ng kanyang asawa na pinipigilan ang luha habang naririnig ito, na ang pangatlong tagumpay ay ang muling pagtatayo ng mga rehiyong silanganin at pagbago nito bilang isang tunay na puwersa ng pakikidigma. Sa pagpapatuloy ng pagbabasa ng mensahero dahil sa lahat ng ito, ang Frontera County ay nagkamit ang pagiging independent mula sa Cremo County, at iniutos na sila ang maging sentro ng silangan at muling itayo ito. Mula sa likod ay tuwang-tuwa naman si Lloyd, sapagkat narinig niyang na sa susunod ng 10 taon ay maglalaan ng pondo at lahat ng materyales para sa konstruksyon sa silangan para sa County Frontera, at bibigyan sila ng kalayaan sa pagbabayad ng buwis sa loob ng 20 taon. Noon, nabigla si Lloyd at napanganga sa tuwa, mabuhay ang kanyang kaharian at ang kahanga-hanga at mapagbigay na si Alicia, nauunawaan niya na halos imposible na muling itayo ang napakalaking lungsod ng sila lamang, ngunit nagtitiwala sa kanila ang reyna, kaya't nagpasya siyang pagkatiwalaan din sila. Noong oras na yun, lumingon siya kay Xavier at inutusan itong pumunta sa nayon, dahil may inihanda na siya para sa ganoong sitwasyon. Si Arques naman ay tumingin habang papaalis ang ating bida, at sinasabi na matapos marinig mula sa mensahero na sa ganitong paraan, lahat ng teritoryong katabi ng silangan, kasama ang county ng Lacuna, ay masasakop ng county ng Frontera. Mapanglo siyang ngumiti habang may luha sa mga mata, nakatingin sa kanyang anak na umaawit kasama si Xavier, nabatid niyang lahat ng ito'y posible dahil kay Lloyd, hindi lamang niya milagrosong iniligtas ang kanilang angkan mula sa kapahamakan, kundi itinaguyod pa ito bilang isang county, isang tunay na himala. Noon, nababalot ng mga bulaklak ang estatwa ng reyna, dahil nagdiriwang ang mga tao. Si Lloyd at ang kanyang mga katuwang ay sumasayaw sa paligid ng estatwa upang parangalan ang reyna. Nagpatuloy silang magsayaw sa plase sa harap ng estatwa ni Alicia, isinisigaw nila, mabuhay ng masaya ng 1,000 taon, mabuhay ng matagal at magpaunlad. Pinagdikit ni Lloyd ang kanyang kamay at pawisang ipinahayag na dapat silang sumigaw ng mas malakas upang marinig mismo ng reyna. Napatingin ang mensahero, naguguluhan sa kanilang walang tigil na pagsisigaw ng pagbati para sa reyna. Matapos ang insidenteng yun at nang nakauwi ang mensahero, agad niyang inulat sa kanyang kamahalan kung paano sila tumugon sa dala niyang balita. Pagkarinig nito, biglang sumabog sa pagkainis si Reyna Alicia at inutusan ng mensahero na iparating sa kanila na huwag gawin yon. Samantala, mabilis na nakasakay sa kabayo ang isang konde sa mabagyong daan na natatakpan ng nyebe. Si Count Lacuna, pawisan at kabadong-kabado, ay humahangos upang makadating sa oras. Pagdating niya, agad siyang lumuhad sa harap ni Conde Frontera na siyang tumatawag sa kanya. Kalma namang nakaupo si Arques sa mesa, tinaas ang kamay at sinabing hindi kailangan ng ganoong formalidad, sapagkat hindi pa siya nasasanay sa pagiging konde. Inilapat ng Visconde ang kanyang mahabang ilong sa sahig, pawisan ng noo, at iginiit na tumututol siya, sapagkat sa kanyang marangal na lahi at maayos na ugali, wala nang mas babagay pa para sa tungkulin kundi siya. Muling idiniin ng Visconde ang kanyang ilong sa sahig, galit na si Arques, iniisip na minsang kanilang kinukutya at nililibak sa mga pagtitipon dahil sa kanyang kahirapan, ay ngayon isang konde na. Ngunit si Arques ay nakaupo ng may ngiti, at iniisip ni Visconde Lacuna tapos na ang nakaraan, kailangan lamang niyang magpakita ng kabaitan sa kabila ng kanyang pag-ayaw kay Conde Frontera, kung magagamit niya ang kahinaan nito, tiyak na maliligtas siya. Sinabi ni Arques na maaaring narinig na niya na ang kanilang mga ari-arian ay magiging abala sa muling pagbangon ng silangan, agad namang nagpasalamat si Visconde Lacuna sa kanyang sipag na hanggang ngayon ay hindi nagmamaliw. Nagtaas ng kilay si Arques sa pagkagulat at sinabi na kulang sila sa manggagawa, kaya may hihilingin siya kay Lacuna, agad naman niyang sinabi na kahit ano pang kailangan niya ay sabihin lang sa kanya.
Nakaluhod pa rin si Visconde Lacona nang sabihin ni Arquez na umaasa siyang mabibigyan siya ng kaunting sundalo para sa kanilang Military Engineering Corps. Agad na sumagot si Lacona na sabihin lamang ang bilang. Tumingin si Arquez nang may kaunting lungkot at sinabi na kung hihingi siya ng sobra, baka hindi kayanin ng Visconde. Noon, nakadapa pa rin si Lacona, nanginginig, at nang hilingin ni Arquez na magpadala siya ng mas marami hanggat kaya niya. Napaangat siya ng tingin na puno ng malamig na pawis sa kanyang mukha. Nakitang nakatingin si Arquez sa kanya nang may kayabangan, sinabi nitong sapat lang na hindi maaapektuhan ang kanilang pagkakaibigan. Nanlaki ang mata ng Visconde, napanganga dahil sa kanyang narinig. Pagkatapos ng usapan na yun, sumakay siya sa kabayo na lutang sa sarili habang pinagmamasdan siya ng bagong konde. Mula sa bintana, nakita ni Arquez na nahulog ito mula sa kanyang kabayo. Napaisip siya ng malalim dahil hindi pa siya kailanman nagbanta ng kapwa-tao at nakaramdam siya ng pagkabagabag. Habang iniaabot ni Lacona ang nanginginig na mga kamay sa kabayo, ngumiti si Arquez nang may kasamaan, na pagtantong napakasarap ng kanyang pakiramdam. Lumapit si Bayern at yumuko kay Lloyd, iniulat na natapos na ang pagpapalipat ng mga residente sa Goldmine Apartment 101 at 102. Nag-abiso ang sistema na mayroon siyang bagong tagumpay, iniutos niya ang pagpapatayo ng apartment complex at nakapaglipat ng mga tao mula sa kontinente ng Laurasia, bonus RP, 700, kabuuang RP, 4,783. Ngumiti si Lloyd na may kasakiman, iniisip na naihasik na niya ang mga binhi at panahon na upang anihin ang bunga. Mula sa mga simenea ng mga bahay ay lumalabas ang abong usok. Sa mesa ay may nakahandang pagkain, napansin ng babae na mayroong karne at mainit na tinapay. Nagpasalamat ang batang lalaki sa pagkain, habang masaya ang kanyang ina na iniimbitahan ang kanyang asawa na kumain. Ngunit tumanggi ito dahil hindi pa siya gutom. Napakunot ang noo ng lalaking, iniisip na siya'y lubos na nagpapasalamat sa lahat. Ngunit noong nakaraan ay walang tigil siyang nagtrabaho sa sakahan para sa pamilya. Ngayon, umaasa na lamang siya sa iba. Taimtim niyang iniisip kung gaano pa siya katagal mabubuhay ng ganito bilang isang walang silbing tagalabas. Lumingon siya nang marinig niya ang mga taga-nayon na tinatawag si Ginoong Lloyd. Habang kamakaway ang ating bida sa mga taga-nayon, nagpasalamat sila at tinatanong kung paano nila mababayaran ang kanyang kabutihan. Sinabi ni Lloyd na hindi na kailangan, at tinanong kung maayos ba sila. Tugon ng mga taga-nayon na iniligtas niya ang kanilang buhay, at muling nagpasalamat. Lumapit ang isang matandang babae sa ating bida, umiiyak at hiniling na hawakan nito ang kanyang kamay bago siya mamatay. Pinakiusapan siya ni Lloyd na huwag magsalita, at hiniling na sana'y mas humaba pa ang kanyang buhay kaysa sa kanya. Masaya na umakbay ang ating bida sa isang munting bata, habang may gumuguhit sa kanila. Patuloy na kumaway si Lloyd sa mga taga-nayon na may malaking ngiti, sinasabi na ito'y dahil sa kanila at mahal niya silang lahat. Tinitigan siya ni Xavier nang may nakakatakot na tingin, at napansin niyang mayroon siyang kakaibang nararamdaman. Tinawag ni Lloyd ang pansin ng mga taga-nayon na mag-enjoy sa kanilang pagkain. Nakasimangot ang kabalyero, iniisip na may binabalak itong masama laban sa mga tao, na dayahin ito sa anumang paraan. Naglagay ang mga sundalo ng mesa sa lupa, may tumpok ng mga papel sa ibabaw. Masaya na umupo si Lloyd sa mesa at sinabi na panahon na para bayaran nila ang kanilang utang, at may nakahanda siyang sandamukal na kontrata. Nagtinginan ang mga taga-nayon na naguguluhan, pumikit si Lloyd at ngumisi ng malapad, saka iminulat ang mga mata at sinabi, alam nilang walang bagay na libre. Napatitig ang mga taga-nayon sa ating bida nang may pagkadismaya. Dinakma ni Xavier ang kanyang ulo at nagngangalit ang mga ngipin, iniisip na wala na siyang pakialam dito. Hindi na niya maintindihan kung ano ang tama at mali. Tiningnan ni Lloyd ang lumapit na lalaki at tinawag siya. Tinitigan niya ang kanilang Panginoon ng seryoso, at nagtanong kung magkakatrabaho ba siya kapag pumirma ng kontrata. Malisyosong ngumiti si Lloyd, inilabas ang dila at sinabing syempre, may sahod sila at kahit overtime. Tinitigan niya ang taga-nayon ng may kasakiman, at sinabi na mula sa sandaling mapirmahan ang kontrata at matanggap ang unang sahod, sila na mismo ang bibili ng pagkain at lahat ng kailangan gamit ang sarili nilang pera. Pinagdikit ng taga-nayon ang mga labi, saka sumagot ng may kumpiyansa, at sinabing ayaw niyang umasa sa iba at handa siyang pumirma. Nabaling sa isang baliw ng ngiti si Lloyd, na sinabi niyang mahirap ang kontratang yon,
nasa diwa ng kapitalismo, at tinanong kung handa ba siya. Nagtanong ang lalaki kung ano ang kapitalismo. Lumapit ang isang babae at nagtanong kung maaari rin ba siyang pumirma. Sinabi ni Lloyd na hindi sila nagtatangi batay sa kasarian. Nagsimula ng pumila ang mga tao sa harap ng mesa ng pangunahing tauhan, sinasabing gusto rin nilang kumita para sa kanilang sarili, at nais nilang pumirma ng kontrata. Ngumisi ng bahagya ang ating bida, sinasabing naghahanda sila para sa isang proyekto na magbibigay sa kanila ng matatag na kabuhayan sa sariling lupa. Ipinahayag ni Lloyd na magsisimula sila ng proyekto upang paunlarin ang mga terrace na sakahan. Pinatingkad ng sikat ng araw ang luntiang parang, sinabi ni Lloyd na sa tulong ng gabion, palalakasan nila ang silangang burol at bubuo ng mga bukirin, at madaling gawin ng gabion mula sa bakal na rebar. Samantala nakahiga si Bungal sa kama na may pagod na anyo. Tinitigan siya ng maliit na beaver nang may galit. Sinabi ni Lloyd na si Bungal ang nagpersige upang maitayo ang gusali ng apartment. Bigla na lang siyang sinipa ni Bibong sa mukha gamit ang paa nito. Napansin ng pangunahing tauhan na hindi na niya ito maaaring utusan si Bungal na magtrabaho sa ngayon. Pero iniisip niya na sa ganitong kaso kailangan niyang gawin. Habang kumikislap ang bilog na buwan sa gabi, lumitaw ang system window upang magpatawag ng mahiwagang nilalang. Tinitigan ni Lloyd ang system window, iniisip na ilang araw na niya itong pinag-iisipan, ngunit tila ito lamang ang paraan upang makuha nila ang mga materyales na kailangan. Ipinahayag ng system na ito'y kahanga-hanga at nagsimula na ang pagtawag, tinatanong kung ano ang makukuha nila, at idinagdag na iisa lang ang pagtira. Iniisip na napakabobo ng system, ngunit kahit pa nagkikilos siya na parang tuso, palagi itong nasa kanyang panig. Pinanood ni na Padong at Hamang ng may kuryusidad at pananabik. Sinabi ni Lloyd na sina Padong, Hamang, at Bungal ang palaging nakakakuha ng nilalang na pinakakailangan niya. Lumitaw ang system window na may RP amount na 4,783. Sinabi ni Lloyd na dahil malaki ang reserba niyang RP, wala nang dahilan upang mag-alinlangan at panahon na upang magsimula. Inihanda niya ang kanyang daliri na may pananabik at inutos na lumabas ang nilalang na makakatulong sa kanya sa pagpapatibay ng retaining walls. At agad pinindot ng pangunahing tauhan ang start button, lumitaw ang mahiwagang bilog sa hangin. Pinagdikit niya ang mga kamay sa harap ng magic circle habang nakikiusap, may narinig na malalabong salita mula sa bilog. Sinabi ni Lloyd kung gaano ito kaingay. Biglang lumaki pa ang bilog, at napanganga siya sa nangyayari, mangha at hindi maintindihan kung ano yun. Isang haligi ng apoy ang tumama sa mukha ni Lloyd mula sa magic circle. Natutulala si Lloyd sa nangyari, na nakatingin sa unahan ng naguguluhan, habang nakanganga. Matalim na tinitigan ni Lloyd ang system window, ipinahayag ng system na wala siyang nakuha, sabay tumawa pa ito na may halong pang-aasar. Galit na tinitigan ng ating bida ang system window, tinatanong na hindi ba ito panig sa kanya. Lumitaw muli ang isang system window, sinabi nitong isa lamang siyang system na sumusunod sa ilang patakaran, at hindi po mapanig kanino man. Inis na sinabi ni Lloyd na baguhin ito ang kanyang serbisyo parang negosyanteng tono. Nang inig ang mga kamay ni Lloyd sa galit, tinatanong kung bakit, dahil sa lahat ng nilalang, ibinibigay nito ang eksaktong kailangan niya. Tumawa ang system window na may pang-aasar, kaya nakatitig ang pangunahing tauhan sa system na naguguluhan. Naglabas ng nakakatakot na aura ang system habang tumatawa ng masama. Nabahala naman si Lloyd na may pagtataka ng sinabi ng system na isa siyang kawawang hangal, at tila hindi pa rin niya ito naiintindihan. Nanlaki ang mga mata ni Lloyd habang nakatingin ng may pagkagulat sa system. Sinabi ng system na ito ang mismong punto ng pagsusugal, binibigyan muna ng ilang panalo ang baguhan, at pagkatapos ay paghihintayin para sa susunod na tagumpay. Napagtanto ng ating bida na isa itong tunay na manloloko, at papatayin niya ito. Tinanong siya ng system kung sa tingin ba niya gagaan ng mundo ang kanyang buhay, idinagdag na huwag siyang mag-isip na ganoon lang kasimple ang lahat. Nagngalit ang mga ngipin ni Lloyd sa pagkainis, ipinunto ng author na ganito ang uri ng taong madaling sumang-ayon sa logika ng kontrabida. Nakaturo ang mga puting arrow sa system start window, tinanong ng system kung ano ang maaaring mangyari sa susunod. Ano ang magiging kapaki-pakinabang? Agad namang pinindot ng ating bida ang start button nang may kumpiyansang ngiti. Pagkatapos, sa hindi kalayuan sa estate, sumabog ang isang napakalaking apoy.
Sa galit sinutok niya ang system, habang sinabi na maghintay muna siya, at idinagdag na sa pangatlo ang swerte. Muli niyang pinindot ang start button, na agad namang dumapa si Lloyd sa lupa na may pagkabahala. Tinakpan ng kanyang ulo nang lumitaw ang isang mahiwagang berdeng bilog. Pinagsabihan niya ito na kung sa tingin ba niya ay isa siyang hangal na tatanggap na malinlang ng 3 beses. Ngunit ipinuntunan na linlang na nga siya. Pumikit ang ating bida at nagngalit ang mga ngipin, pagkatapos ay iminulat ang isang mata at nakakita ng maliwanag. Lumitaw mula sa magic circle ang isang nakakatakot na dambuhalang halimaw, agad na tumakbo palayo si Lloyd kasama sina Hamang at Padong na may takot, habang hinahabol sila ng halimaw. Tumakbo si Lloyd papunta sa kabalyero at ginising niya ito, itinuro ang halimaw sa bintana. Agad namang kumilos si Xavier, ginamit niya ang aura sword para hatiin ang halimaw na walang kahirap-hirap. Naupo si Lloyd sa lupa na hingal, pagkatapos sinigawan niya ang system window nang may matinding galit. Ipinahayag ng system na siya'y nabigo, binanggit ni Lloyd na naintindihan na niya at hindi na susubukan muli. Lumitaw ang isang notification, naka-unlock na kondisyon, taong salat sa pera. Ibig sabihin nito, nakapagtala siya ng 3 sunod-sunod na pagkatalo, at ang kanyang kalusugan at RP ay halos nasa bingit ng kamatayan dahil sa tinamong pinsala. Bilang bunga nito, kailangan niyang pumili ng kasanayan at lumikha ng isang panawagan. Napatitig si Lloyd sa system notification, nagtataka kung anong kasanayan iyon. Bigla na lang maraming system window ang lumitaw sa harap ng ating bida, ipinahayag ng system na ito'y listahan ng mga kasanayan na maaaring piliin. Nanlaki ang mga mata ni Lloyd sa gulat, iniisip na hindi ito maaaring totoo, at bakit 3 lang ang talagang kapaki-pakinabang. Lumabas ang mga system window na may kasanayan gaya ng pagiging iyakin, pagiging tagahanga ng kalikasan sa pamamagitan ng meditasyon, at iba pa. Sinuri niya ang mga kasanayan ng may kuryosidad, hanggang sa mapatingin siya sa kasanayan ng pagpapalabas ng sapot ng gagamba. Nag-isip siya kung anong klase ng sapot yun. Napaisip si Lloyd ng maigi, at inaalala ang isang gagamba sa kanyang sapot, na kung sapat ang tibay ng hinabi nito, makakakuha sila ng material na mas malakas pa kaysa metal pagdating sa pag-inat at pagbaluktot, matibay laban sa tubig, at hindi mawawala ang lakas kahit matagal na nakabilad sa araw. Ngumisi siya ng sarkastiko, sinasabi na heto na nga, at alam niyang makukuha niya ang eksaktong gusto niya. Lumitaw ang system window tungkol sa pagtawag ng mahiwagang nilalang. Tinanong ng system kung nais ba niyang piliin ang kasanayang ito at magpatawag ng nilalang, na kailangan niyang 800 RP at ang kasalukuyan niyang RP ay nasa 4,070. Excited na pinindot ng ating bida ang start button, sinasabing pinili niya ang pagpapalabas ng sapot ng gagamba. Lumitaw ang berdeng magic circle sa hangin, at nagsimulang kumislap ng maliwanag mula rito. Tinamaan ng liwanag ang bahay ni Lloyd, na kung saan nakaupo si Xavier sa upuan habang yakap ang unan. Bahagya niyang iminulat ang mga mata at inisip na tila na naginip siya ng isang bagay na napakakakaiba. Maliwanag na sumikat ang araw sa mga bukirin, tumingala ang mga manggagawa sa kalangitan ng may kuryosidad, nagtatanong kung ano yun. Nagulat ang mga kalalakihan habang tumitingala habang may malaking anino ang tumakip sa kanila. Nalaglag sa lupa ang mga puting balahibo na galing sa isang nilalang, kaya nagtanong ang isang lalaki kung ito ba ay isang anghel. Malapad ang ngiti ni Lloyd, sumisigaw na napakaganda, at kailangan nilang lumipad ng isa pang ikot sa paligid ng county. Nakasakay ang ating bida sa isang napakalaking ibon na lumilipad ng mabilis, at lumipad sila sa ibabaw ng mga manggagawang may hawak na panghukay. Sinabi ng isang lalaki na yun si Ginoong Lloyd, at isang mahiwagang nilalang ang kanyang tinawag. Nakatayo ang ating bida sa ibabaw ng ibon, puno ng kumpiyansa habang ibinubuka ang kanyang mga braso. Sa ibaba, sabay-sabay na sumisigaw ang mga tao sa kanyang pangalan. Napansin ni Lloyd na inaasahan niyang gagamba ang makikita niya, kaya't medyo natakot siya ng isang maliit na ibon ang lumitaw. Ngunit may isang malaking bentahe ang mga ibon. Habang nasa himpapawid ay patuloy na sumigaw ang manggagawa na lumilipad si Ginoong Lloyd sa kalangitan, at nakatingin siya pababa sa kanila. Sumigaw sila na lubos silang nagtitiwala sa kanya. Napansin ni Lloyd na maaari siyang magpakitang gilas sa mga tao hanggat gusto niya, at mapalakas ang kanilang katapatan. Muling ngumiti ang ating bida na puno ng kasakiman, iniisip na sa ganitong paraan, madadagdagan ang trabaho at maipapataw pa ang buwis, idinagdag niya na ito ay isang jackpot.
Inisip niya si Goming ay ang pagpapalabas ng sapot ng gagamba, at ang pangalawang kasanayan ay ang paghaba ng sapot, paghabi ng pugad, at paghahagis ng dumi. Inisip niya na kayang magpalabas ng sapot ni Goming mula sa bag sa kanyang likod. Naalala niya kung paanong sinubukan niyang hatakin ang sapot gamit ang buo niyang lakas, gamit ang mga singsing ni Mona, ngunit kaunti lamang ang naunat, at ito ay isang perpektong kalidad. Pagkatapos inutusan niya si Goming, nalilipad sila sa isang talampas. Inisip ni Lloyd ang isang sapot na nakalatag sa lupa, at sa tulong ng kasanayan nito, makakagawa sila ng isang napakalakas na lambat. Pinaikit ni Goming ang mata at bumantong hininga ng malalim, inisip niya na ang lalaking ito ay tunay na mahusay, talagang mahusay, maliban lamang sa isang bagay. Ilang sandali lang, may napansin ang ating bida, biglang lumipad si Goming nang napakabilis, nagulat si Lloyd at agad siyang tinanong kung saan siya pupunta, dahil mali ang tinatahak niyang daan. Bumagsak ang kalapati ng malakas sa lupa, at pagkatapos ay inihulog siya ni Goming mula sa kanyang likod. Bumagsak si Lloyd ng matindi sa lupa habang sumasadsad ang kanyang mukha sa snow. Hinawakan niya ang kanyang ilong at galit na tumingin kay Goming, na nagtataka kung ano ang ginagawa nito. Napansin ni Lloyd si Goming na nakasandal sa puno at nagpapahinga. Bahagyang pinaikit ni Goming ang mga mata, hinaplos ang katawan gamit ang kanyang mga pakpak, at sa sarili nitong wika ay sinabi niyang nakakainis ito. Napansin ni Lloyd na napakatamad nito, naiinis na tinitigan niya ang ibon, iniisip kung paano ito mapapagana. Kagabi matapos ang ganyang pagsumon lumabas ang maliit na ibon. Ngumiti si Lloyd kay Goming at tinanong kung kaya nitong magpalabas ng sapot, at kung maaari niya itong ipakita. Ngunit inilingon lang ng ibon ang ulo nito, bumantong hininga, at saka biglang humiga sa lupa, lumayo ng tingin si Goming na walang pakialam, at sa sarili niyang wika ay tinanong kung bakit siya interesado rito, at bakit siya kailangang magtrabaho at mamuhay bilang isang masipag na nilalang. Tinitigan siya ni Lloyd na may kuryosidad, iniisip na kakaiba ang ugali nito, dahil hindi pa niya nakita ang ganitong klaseng pagtawag niya dati. Lumapit si Padong sa kanyang bagong kaibigan na may masayang ngiti, at sinabi na ito'y upang makalikha ng infrastruktura para sa lipunan, upang mapabuti ang kalidad ng buhay ng tao, makadama ng kasiyahan, at makatanggap ng gantimpala. Ngunit nakatitig lang si Goming sa kanya na walang pakialam, binanggit ni Padong sa sarili nitong wika na ito'y upang makalikha ng sariling pananaw, at maging isang nilalang na nagbibigay ng kasiyahan sa mundo. Bahagyang tinaas ng ibon ang kilay, at sinabing susubukan niya. Napansin ni Lloyd na sa pangkalahatan, naudyukan si Goming sa mga salita ni Padong, at nagsimula itong kumilos, pero bumalik na naman ito sa ganoong estado. Lumabas mula sa ilalim ng kanyang damit si Padong, lumapit sa ibon at nagmungkahi na subukan nilang muli ng kaunti. Inilingon ni Goming ang tingin, sinasabing matapos itong pag-isipang mabuti, wala siyang nakikitang dahilan para magsikap. Pinagmamasdan ni Lloyd ang ibon na may inis, sinabi ni Goming na magpapatuloy pa rin ang mundo kahit wala silang gawin, at dahil siya'y tinawag, pakakainin at aalagaan pa rin siya. Nabaling sa galit ang mukha ni Lloyd sa kanyang narinig, inisip niya na sobrang iniinis na siya, at baka gawing hapunan na lamang niya ito, kung maaari ba niya itong kainin. Pinagsabihan ni Padong si Goming ng may pagkainis, at binanggit na imposible yun. Tinitigan ni Goming si Padong ng naguguluhan, at pagkatapos ay dinuraan ito ng isang sanga. Tumama ang patpat sa ulo ni Padong, biglang natahimik ang dalawa sa nangyayari, ilang sandali lang, lumingon si Padong sa ating bida, kaya agad siyang tinanong ni Lloyd kung ano ang kailangan niya, nagsalita si Padong, at agad naman itong naunawaan ng ating bida. Pagkatapos, inabot niya ang pulang buto ng mirasol kay Padong, ngunit sa mismong sandaling yon, biglang nagkagulo ang mga ibon sa tahimik na kagubatan. Kasabay nito, nagmamadaling lumipad palayo si Goming, bakas sa kanyang mukha ang pagkabahala, nang biglang may lumabas na liwanag mula sa kagubatan. Napalingon si Goming nang biglang hawakan ni Padong ang kanyang binti. Dahil sa kanyang laki, nagawa na niyang mahawakan si Goming, at pagkatapos ay isinubo niya ito ng buo sa kanyang bibig, nang masaksihan ni Lloyd ang lahat ng pangyayari, nanlaki ang kanyang mga mata sa matinding pagkagulat nang makita niyang nilamon ni Padong si Goming. Makalipas ang ilang sandali, niluwarin niya si Goming sa lupa, basang-basa ng laway. Tiningnan ni Padong ang ibon ng masaya,
Tinanong kung nagustuhan ba nito at kung gusto pa nitong maglaro. Nagkaroon ng natakot si Goming nang tumingin ito kay Pudong, at sinabing gusto na niyang magtrabaho. Sa sandaling yun, tumawa si Pudong nang may kasakiman, katulad ng kanyang amo na si Lloyd, at nagawa pa niyang mag-thumbs up sa kanya. At doon napagtanto ni Lloyd na kahit saan at kahit kailan, ang banta ang laging pinakamabisang paraan, at sa oras na yun naghuhukay ng lupa ang mga manggagawa, dahil ang unang hakbang ay maghukay ng slope. Ang ikalawang hakbang ay ipasala kay Bebong ang pinakamainam na buhangin gamit ang malaking salaan. Samantala lumipad sa langit si Goming, naglabas ng sapot mula sa kanyang backpack. Nabuo sa lupa ang isang lambat ng sapot, ang ikatlong hakbang ay ipagawa kay Goming na maghabi ng sapot na parang rebar. Habang umupo si Pudong sa tuka ni Goming, hinahampas-hampas niya ito. Sinabi ni Lloyd na ang ikaapat na hakbang ay suporta mula sa taong may pamumuno. Lumipad ang ating bida sakay ng malaking ibon, at inutusan ng mga puting mandirigma na umusad. Lumuha ang mga manggagawa habang tinaas ang kanilang mga panghukay, sabay sigaw na sila ay mga mandirigma ni Lloyd. Pagkatapos, sinimulan ng mga manggagawa na punuin ng buhangin ang lambat ng sapot, ang ikalimang hakbang ay takpan ng buhangin ang lambat ng sapot, at ipagpatuloy ang prosesong ito hanggang matapos ang backfill. Pinantay ng mga manggagawa ang lupa, na ang ika-anim na hakbang, ay matapos matiyak ang katatagan ng backfill, punuin ito mula sa lahat ng panig, sabay-sabay na punuin ng maliliit na bato at graba ang gabion. Pinanood naman ni Lloyd ang mga manggagawa mula sa himpapawid, at natapos nila ang unang yugto, sumigaw ang kanyang mga manggagawa na pinupuri nila ang kanilang Panginoon na si Lloyd. Masaya naman ang ating bida sa resulta, at baka matapos sila pagsapit ng tagsibol, kung maipapamahagi nila ang lupa sa mga refugee at mapahaba ang oras ng konstruksyon ng mga gusali, matatapos nila lahat sa susunod na taon. Itinaas ni Lloyd ang kanyang panghukay, kumislap ang ngipin habang nakasaklang sa ibon, na ito na ang katapusan ng kanyang buhay trabaho, ang walang problema, tambay, at mayamang buhay ay naghihintay na sa kanya, at bakas sa mukha ni Goming ang pagkainis. Patuloy na naghuhukay ng lupa ang mga puting kabalyero. Nakaupo sina Arquez at Bayern sa mesa, nakatambak ang mga papel, at makikita na hirap sila sa pagsusulat ng mga kontrata. Pagkatapos ng lahat, ipinahayag ng sistema na natapos na ang paggawa ng terrace farmland sa Frontera County, at pinakamahuhusay na tagapagtayo sa buong kontinente. Kaya nakakuha siya ng bonus Rp 800, at ang kasulukuyang Rp ay nasa 4,070. Nakahiga naman si Lloyd na masaya sa berdeng parang, may hawak na mga bulaklak dahil sa kanyang nakamit. Ipinahayag ng sistema na mayroon na siyang bagong titulo, pinuno ng lahat ng pagod. Abalang nagtatrabaho ang mga manggagawa habang masaya. Lumitaw ang system window, titulo ng lugar, Frontier County, panahon ng bisa, 30 taon, CP para sa titulo, 3, ang epekto ng titulong ito ay aktibo sa loob ng 24 na oras. Ngunit dahil sa aktibidad nito o ng lugar, maaari itong magbago, humaba o humina ang bisa. At makikita sa gusali na malapit nang matapos ang construction. Paalala ng sistema, ang epekto ng titulo ay tsansang tumaas ng 300% ang ani ng lupang pansakahan sa hilagang bundok, dagdag na 200%. Kumuha ng pyesa ng chess si Lloyd, at sinabing medyo mahirap na ang lahat. Umupo ang ating bida sa tabi ng chessboard, inilapag ang isang pyesa, malalim ang kanyang iniisip habang naglalaro. Pagkatapos niyang tumira, lumipat sa ibang upuan si Lloyd, malalim ang tingin sa harap niya. Nakangiting inilapat niya ang pyesa ng chess, sabay tanong kung kumusta at ano ang balak niyang gawin. Muli siyang lumipat ng upuan, sabay sabi na nagsisimula na siyang mabaliw, dahil naglalaro siya na mag-isa at kinausap ang kanyang sarili. Pinanood ni Xavier ang ating bida na naglalaro na mag-isa. Sabay tanong kung ano ang nakakatawa, sa nakakabaliw ng ngiti, pinahayag niya na nag-e-enjoy siya, at gusto niya ito ng sobra, at nakaka-excite ito na kahit ano ay gagawin niya basta't hindi trabaho. Pumikit ang kabalyero at tumango, at napansin na iyon ang unang beses na nakita niya itong masaya na maglaro mula noong araw na iyon. Sinabi ni Lloyd na kung ano pa ang magagawa niya sa kanyang gawain, na kung mahusay naman ang ginagawa ni Ginoong Bayern bilang manager sa pag-aalaga sa construction. Natuwa naman si Lloyd sa mga nangyayari, nang napansin niya na matapos tumaas ang sahod, mas masigasig pang nagtrabaho ang mga sundalo, at maayos ang lahat.
Ngunit biglang nanlaki ang mga mata ng ating bida sa gulat, naalala niya ang taong nagsabi sa kanya na dapat niyang alalahanin. Nakaupo ang lalaki sa bukas na bintana, sabay sabi na kapag iniisip niyang maayos ang lahat, dapat man lang minsan ay tiyakin niya kung totoo ngayon ay dapat niya itong gawin. Nakatitig si Lloyd sa kawalan, nang naalala niya yun habang naguguluhan. Bigla siyang tumayo mula sa kanyang upuan, sabay sabi kay Xavier na matulog siya ng mas huli ngayong gabi. Dahil may gagawin pa siya bago niya kantahan ng lullaby, tinanong ng kabalyero kung ano ang gagawin niya sa kalagitnaan ng gabi. Pinaliwanag ni Lloyd ng may pag-iingat, at napansin na kailangan niyang tiyakin kung talaga bang ganoon nga kaayos ang lahat. Lumabas ang mga abiso ng sistema, huling spoiler, kailangan niyang gamitin ang CP upang masilip ng kaunti ang hinaharap ng kwentong ito. At kailangan ng 40, tinanong ng split system kung nais niyang gamitin ang final spoiler function. Nakatayo si Lloyd sa window ng system at inisip niya na ang maging mayaman at walang trabaho ay hindi ganoon kadali. Itinutok ng ating bida ang kanyang daliri sa harap niya habang nakakunot ang noo, na para matiyak ang isang buhay na walang alalahanin at walang panganib, sabay pinindot niya ang agree button at sinabing kinukumpirma niya ito. Nakatayo si Lloyd na nakapikit ang mga mata sa kadiliman. Nang dumilat siya ng isang mata, lumitaw ang isang malabong pulang imahe. Lumayo ang tingin ni Lloyd, nagtataka kung ito ba ang kanyang silid, pagkatapos ay naging galit ang kanyang titig. Sa harap ng kama ng ating bida nakatayo si Xavier, may ibinubog ang berdeng aura. Pinanood siya ni Lloyd kung ano ang nangyayari na naguguluhan, iniisip kung ano ang ginagawa niya at kung bakit minamasahe niya ang kanyang dibdib. Tiningnan niya ito ng maigi, nakita niya ang mana core ni Xavier, nagtaka siya kung bakit umiikot ang kanyang heart circle ng napakabilis. Dahil dito, lumapit siya kay Xavier, sabay sabing kung magpapatuloy siya, sasabog ang kanyang puso, tinanong niya kung naririnig ba siya nito at ano ang ginagawa niya sa kanya. Nagulat si Lloyd habang nakatingin siya sa kanyang kabalyero. Kinuyam ni Xavier ang kanyang mga ngipin habang dumadaloy ang mapapait na luha. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa dibdib ng ating bida at naglagay ng isang gintong aura para mabuhay. Makikita si Lloyd na butot balat na lamang ang kanyang katawan, at bakas sa kanyang mukha ang matinding paghihina. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat at pagkabahala, nandoon din ang mga nilalang na nakatayo sa tabi ng ulo niya. Nagtaka si Lloyd kung bakit napakakilabot ng anyo nito, at kung ito ba ay ang pagtatapos kung saan siya'y namatay. Tinitigan ng ating bida ang kanyang kabalyero na habol hininga, sinabing tumigil na siya, dahil alam niyang wala ng pag-asa. Ngunit patuloy na lumuha si Xavier, nakabalot sa berdeng aura, habang pinipisil ang mga palad sa kanyang katawan. Sinabi ni Lloyd sa kanya na mabuhay siya at sunugin ang lahat, pinanood ng ating bida na naguguluhan, iniisip kung ano ang dapat sunugin. Lumuhad si Xavier, hawak ang kamay ni Lloyd, habang mahinang itong nagsalita, na hindi siya talaga isang konde. Patuloy namang nagdadalamhati si Xavier, at sinabi niya na siya ay isang bayani dahil ipinagtanggol niya ang kanyang ikalawang tahanan at nailigtas niya ang napakaraming refugee. Patuloy niyang pinisil ang kamay ni Lloyd, sinabing ganoon niya ipaalam sa buong mundo ang tungkol sa kanya. Tumitig si Lloyd sa kisame ng walang emosyon, bahagyang binuka ang bibig, humihingal ng malalim, pagkatapos, isang puting liwanag ang tumanglo sa mukha ng ating bida habang siya'y namamatay. Lumuha ang mga hayop ng mapapait na luha, nakatayo sa tabi ng ulo ni Lloyd. Unti-unti silang naglaho sa hangin, at hanggang tuluyang nawala. Pagkatapos ng pagkamatay ng ating bida, pinanood ni Lloyd ang tagpo ng may kilabot. Napaisip siya na minsan na niyang nakita ang kanyang sariling kamatayan, at hindi dapat siya magpanik kundi mag-analisa at mag-isip. Binuhat ng kabalyero ang bangkay na katawan ng ating bida, napansin ni Lloyd na hindi naman nagbago ng husto ang anyo ni Xavier, na nangangahulog ang mangyayari ito sa malapit na hinaharap. Napansin niya ang nanlalata niyang mga binti, sinabi niyang tuluyang nanlupaypay ito, at marahil dahil yun sa dehydration, iniisip kung ano ang dahilan. Dinala ni Xavier ang bangkay palabas, at nakita niya na mangyayari ito sa Tagsibul. Pinanood niyang may pag-iingat ang nangyayari. Ilang sandali lang, dinala ni Xavier ang katawan ni Lloyd sa iba pang mga bangkay sa lansangan. Nandoon, nakahandusay ang mga magulang ng ating bida na nakabalot ng benda, pati na rin ang mga orc at iba pa niyang tauhan. Napansin ni Lloyd na naroon ang lahat maliban kay Xavier, at ito'y isang malawakang salot.
Nagbubuhos ng likido mula sa bar aisles ang kabalyero sa mga bangkay ng tao, nagtaka si Lloyd kung gasolina ba yun. At may hawak na sindang sulo si Xavier, doon na niya naunawaan na niya ang lahat, na ibig sabihin ay inutusan niya itong sunugin ang mga bangkay. Nang nakita niya ang mga nangyayari napaisip siya ng malalalim. Sa oras na yun doon niya napagtanto, na kung ganoon ito'y isang epidemya, habang nakatayo siya sa gitna ng mga nasusunog na bangkay. Muli siyang nag-isip ng malalim, na kung may uri ng sakit na lumitaw, at kung ano ang alam niya tungkol sa mga sakit. Nanlaki ang mga mata ni Lloyd sa pagkabahala, napansin na hindi naman siya isang doktor mula sa ibang mundo. Iniisip kung kaya ba niyang pigilan ito. Tinitigan ni Lloyd si Xavier na naguguluhan, nang tawagin niya itong Panginoong Lloyd, agad din niyang binawi at sinabi, kung sino ka man, ito na ang iyong huling mga hiling. Nakatayo si Xavier sa tabi ng nasusunog na bangkay, narinig niya ang sinabi ng kanyang kabalyero na kapag lubusang naabo ang mga labi nito, gusto niyang sabihin yon. Tinitigan ni Xavier ang bangkay na nasusunog ng malamig, sinabihan siyang tandaan ang salitang Vienna. Nanlaki ang mga mata ng pangunahing tauhan sa gulat, pagkatapos ay lumabas siya mula sa hinaharap. Nagtaka siya kung ano ang ibig sabihin ng salitang Vienna, at kung ano ang klaseng huling mga salita yon. Napaisip siya kung isa ba itong Da Vinci Code. Bigla niyang naalala na ang Lloyd na namatay kanina ay nakita na ang nangyari. Sa final spoiler, naalala ng pangunahing tauhan na sinunog ang kanyang katawan. Naisip niya kung ito ba ay isang mensahe para sa kanya, na nagpa siya na silipin ang hinaharap, at paano kung siya mismo ang nagbigay ng pahiwatig, dahil alam niya ang tungkol sa sakit at kung paano ito pigilan na kumalat. Nagsimulang maglakad ng paikat-ikot si Lloyd. Iniisip niya kung bakit Vienna at ano ang tungkol sa Vienna. Ang epidemya ay ganap na pagwasak at ang salitang Vienna. Sa kanyang paglalakad bigla siyang napahinto, at nagsimulang lumitaw ang mga hieroglyph sa ulo ni Lloyd. Napansin niya na ito na nga, at nagsisimula ng buuin ang mga piraso ng palaisipan. Bahagyang binuka ng ating bida ang kanyang bibig, pagkatapos ay ngumiti siya ng baliw at sinabi na siya ay isang henyo, mula pa sa hinaharap. Maliwanag ang panahon sa hinaharap at nakatanaw sa lungsod. Tinitigan ni Byron si Lloyd, tinatanong kung ano ang sinasabi niya tungkol sa mga tao mula sa Cremo. Binanggit ni Lloyd na tama ang lahat, at kailangan niya ng maraming profesional na mga tao na nagtatrabaho sa quarry, ngunit inisip ni Byron na sobrang taas ng magiging halaga ng trabaho. Bahagyang ngumiti si Lloyd, at sinabi na wala silang magagawa tungkol dito, at si Conde Cremo ang magpapahiram ng mga tauhan. Idinagdag pa niya na abala ang kanilang mga tao sa pagsasaka, ang mga sundalo at mga orc ay walang tigil ding nagtatrabaho sa mga apartment. Lumabas ang abiso ng sistema, ang pangunahing kakayahan niya ay paglabas sa utang, epekto ng titulo, naabot na niya ang pinakamataas na antas ng pinansyal na kredito, kaya't may kakayahan siyang kumuha ng investment fund sa pinakamababang interes at pinakapaborableng kondisyon, napagtanto niya na salamat sa titulong ito, hindi siya dapat magkaroon ng problema. Ngunit nang isipin niyang maaari pa rin siyang malubog sa utang, medyo sumakit ang kanyang damdamin. Tumingin siya palayo na may panghihinayang, kaya tinanong siya ni Byron kung gaano kalaki ang inaasahang proyekto. Pinahayag ni Lloyd na kasing laki marahil ito ng isang apartment complex, isang komplikadong proyekto. Tinitigan ng ating bida si Byron ng seryoso, at sinabi na apektado nito ang buong county. Inisip pa niya na sa pagkakataong ito ay nakaharap siya sa isang epidemya, at ang pangalan nito ay kolera. Bigla namang iwinasiwas ni Lloyd ang kanyang kamay mula kaliwat kanan at sinabi na kakailanganin nila ng mga lagusan sa ilalim ng lupa na dadaan dito, pero sa kanyang kalooban inisip niya, wala siyang gaanong kaalaman sa medisina. Nagtaka naman si Byron sa kanyang ginawa. Ngunit ngumiti siya nang may kumpiyansa sa kanyang katulong at idinagdag na kailangan nila ng kanal para alisin ang dumi ng tao, na nangangahulugan na magtatayo sila ng imburnal. At inisip niya na hindi lamang medisina ang paraan para madaig ng sangkatauhan ang sakit. Naisip niya ang salitang Vienna na tumutukoy sa Vienna sa Austrian, noong 19th century. Inimahan niya ang isang napakalaking lungsod. Sinabi niya na sa pagdating ng Rebolusyong Industrial, mabilis na dumami ang populasyon ng Vienna, ngunit nagkaroon sila ng malalaking problema sa imburnal. Sapagkat ang dumi ng napakaraming tao ay napupunta sa ilog Danube. At pagdating sa ilog ang mga dumi ay natutunaw sa tubig, at sinabi na sa normal na kondisyon, ang lahat ng dumi ay nadadala ng agos at kusang nabubulok sa tulong ng mga mikrobyo.
Pagkatapos, biglang pagyelo ng ilog na nagdulot ng malaking sakuna. Dahil nagyelo ang ilog, nanatili ang dumi sa ibabaw, paulit-ulit na nagyayelo at natutunaw, nakalaunay nagpaparumi sa ilalim ng lupa, kaya umusbong ang bakterya, at sinabi na ganito nagsimula ang kolera. Nasa tuktok si Lloyd at nag-isip, sa biglaang pagdami ng populasyon at sa basurang umaagos sa ilog Primo, kapag nagkaroon ng matinding lamig sa susunod na 1 o 2 taon na magyayelo sa ilog sa kanilang county, ito ay magiging bagong Vienna. Kinamot ni Lloyd ang kanyang ulo sa inis, at sinabi na sa tuwing medyo nagpapahinga siya, laging may trabaho na ibinabagsak sa kanya. Bahagya siyang ngumiti at biglang may pumasok sa kanyang isipan, maaaring titingnan niya ang mga mangyayari. Biglang kumislap ang kanyang mata at puno ng determinasyon, na kahit ang diablo mismo, at hindi lang isang sakit, ay hindi makapipigil sa kanya upang tamasahin ang buhay. Nakahilata si Lloyd sa kama na may pagod na anyo, iniisip na dinadalaw siya ng takot sa pagkakatanto na muli siyang lumubog sa napakalaking utang. Iniisip pa niya na magiging maganda kung sahod lang ang kailangan niyang ibayad sa mga upahang manggagawa, ngunit kung idaragdag pa niya ang gastos sa kanilang tirahan at transportasyon, napahawak siya sa kanyang dibdib at pumikit. Sinabi niya na ang laso na tinatawag na pera ng ibang tao ay kinakain siya ng buo. Lumulutang ang mapuputing ulap sa kabundukan, at nakikita ang isang orc na may tinitingnan sa unahan. Nakatayo si Greg sa tabi ng isang babae malapit sa gusali. Sinabi ng sarhento sa babae na pinitas niya ang bulaklak dahil naisip niyang maganda ito. Ngunit kumpara sa kanya, kumukupas ang ganda ng bulaklak, at masaya silang nagtatawanan. Tinitigan siya ni Greg na may bahagyang ngiti at sinabi na noong araw na dumating siya sa kanilang county, napagtanto niyang ang kanyang puso ay kayang mas magliyab pa kaysa sa nagniningning at kumikislap na araw sa langit. Pumikit ang babae at ngumiti ng malapad, at sinabi na nakakatawa siya at kakaiba ang tunog ng mga salita niya. Namangha ang orc at napatitig ng malaki ang mga mata, ngumiti ang babae nang nahihiya habang nakatingin sa lalaki. Mayabang naman sinabi ni Greg na mas matamis ang mga salita niya kaysa kahit anumang makata. Nanlaki naman ang mga mata ng orc sa pagtataka, nang nakita niya si Greg na may ibang kasamang babae. Biglang tinawag si Greg ng kanyang kasamahan dahil hinahanap siya ni Byron, agad naman siyang lumingon sa sundalo sa likuran niya, at iparating na papunta na siya. Sinabi ni Greg sa babae na kailangan na niyang pumasok sa trabaho, binanggit naman ng babae na bumalik siya kaagad. Nagmamadali siyang tumakbo at lumingon ang lalaki sa orc nang tawagin siya nito. Tinitigan siya ng orc ng galit, at nagsimulang manginig sa matinding puot. Tinanong ng orc kung paano niya nagawang gawin yun, nagulat si Greg at tinanong kung ano ang nagawa niyang mali. Sumigaw ang orc, galit na galit, at tinanong kung paano siya naglakas loob na umasta ng ganoon gayong may Emily siya. Naguluhan si Greg na kung ano ang sinasabi niya, at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin sa pagkakaroon ng Emily. Nanlaki ang mga mata ng orc sa galit, iwinasiwas niya ang kamao at tinawag ang sarhento na walang hiya. Sinuntok ng sarhento ang orc sa mukha, dahilan para bumagsak ito sa lupa. Napatitig ang orc sa sarhento na litong-lito, tiningnan siya ni Greg. Habang naglabas ng bughaw na aura, pinagsabihan niya ang orc na hindi niya siya matatamaan kung basta-basta lang siyang magtatapon ng kamao ng ganoon. Napansin ng ating bida na tama ang lahat, ang mga sundalo ng Frontera County, matapos ang mahabang oras ng trabaho at pagsasanay, ay kaya ng kontrolin ng kapangyarihan ng mana, at bawat isa ay kayang talunin ng 10 kalaban ng sabay, na karaniwan nila itong ginagamit sa konstruksyon sa paghuhukay ng lupa. Itinaas ng orc ang kanyang kamay sa pisngi, pagkatapos ay tumindig at naghanda sa pakikipaglaban, naglalabas ng pulang aura. Si Greg na may kumilos, at naglalabas ng bughaw na aura, nakahandang lumaban. Ibinuka ng orc ang kanyang mga braso, handang sumugod, nakatitig ng matindi ang sarhento at naghahanda sa posibleng mangyari. Tumalon ang orc mula sa kanyang kinatatayuan at sumugod kay Greg. Biglang lumitaw si Byron sa tabi ni Greg, at sinabi na masyado itong mabagal na kanya namang ikinagulat. Napatigil ang dalawa nang lumitaw si Byron. Tiningnan ng tagapamahala ang sarhento ng masama, tinatanong kung bakit nakahilata pa siya gayong kanina pa siya hinihintay, at naisipan pa niyang maglokohan habang tumatakbo ang kanyang sweldo, humingi ng paumanhin si Greg at sumunod sa tagapamahala na nakayuko ang ulo. Sinabi ni Byron na aalis siya sa isang lakad, kaya dapat mag-impake siya,
idinagdag niyang pinagkatiwalaan niya si Greg kaya ibinigay ang tungkulin, ngunit pumapalpak na siya bago pa man makaalis. Lumingon si Greg nang may pagkadismaya at nakakunot ang noo. Sinabi ni Byron na kaya tinatawag na oras ng trabaho ay dahil yun ang oras na dapat siyang magtrabaho, at wala siyang pakialam kung ano ang ginagawa niya basta matapos ang araw ng trabaho. Hinimas ng orc ang kanyang pisngi habang nakatingin ng galit sa sarhento. Nagtalikuran ang mga lalaki ngunit parehong nagtatagisan ng tingin. Pumunta sila sa bahay ni Lloyd at pumasok sa isang kwadra ng kabayo, si Byron at si Greg habang nakatayo sa tabi ng kabayo. Tinanong ng sarhento kung pupunta ba sila sa Cremo para lang humingi ng tulong, sabi ni Byron na totoo, at sinabi ni Ginoong Lloyd na nagbabalak siyang magsimula ng malakihang proyekto na makakaapekto sa maraming buhay. Naguluhan si Greg at napatingin sa tagapamahala, tumingin si Byron sa sarhento na nakataas ang kilay, sinabi ng sarhento na hindi niya akalain na kinakailangan yun. Samantala, bumagsak ang pangunahing tauhan sa kanyang upuan, at ipinahayag ng sistema na ang kanyang mga nagawa at mga papuring natanggap ay nagbibigay ng pinagsamang epekto. Tinitigan ni Lloyd ang sistema ng may pagod na anyo at tinanong kung ano pa ang ibang epekto. Ipinahayag ng sistema na naparusahan na niya ang traidor ng county at nabayaran ang kanyang utang. Naglakad si Greg sa kalsada at itinuro ang isang direksyon. Ipinahayag ng sistema na hindi niya itinaboy ang mga refugee kundi binigyan sila ng masisilungan. Pagkatapos ilang sandali may kasama na si Greg na naglalakad sa kalye. Ipinahayag ng sistema na hinarap na niya ang isang napakalaking sakuna at nanaig. Pinagmamasdan ng mga manggagawa si Greg, at nakinig sa kanyang mga sinabi pagkatapos sumunod ang mga taga-nayon sa kanya. Napatitig si Lloyd ng maigi sa sistema na litong-lito, ipinahayag ng sistema na nais ng mga residente at refugee ng county na suklian siya sa tulong na ibinigay niya. Dahil dito tinanong niya ang sistema, na kung anong klaseng tulong at paano niya sila babayaran. Lumabas ang abiso ng sistema, pinagsamang epekto ng titulo, na activate ang mga taong nais suklian siya. Nagulat si Lloyd na mayroon siyang narinig na ingay sa labas, pagkatapos ay lumapit siya sa bintana. At agad niya itong binuksan at tumingin palabas na may pagkagulat. Nagsisiksikan ang mga tao sa labas ng bahay si Lloyd, nakataas ang mga kamao. Sumisigaw sila kay Ginoong Lloyd na bigyan pa sila ng trabaho, at gagawin nila ang lahat para sa kanya kahit wala silang sweldo. Ang mahalaga ay pahintulutan niya silang tumulong, at handa silang magtrabaho ng libre. Ngumiti ng masaya ang mga taga-nayon at sabay-sabay na sumisigaw na lahat ito ay para kay Ginoong Lloyd. Napatitig ang ating bida sa mga manggagawa na gulat na gulat. Habang patuloy silang sumisigaw, pinagdikit niya ang kanyang mga labi. Pagkatapos ay binuka niya ng malaki ang kanyang bibig at sumigaw na tumahimik ang lahat. Nagulat ang mga taga-nayon habang nakatingin sila kay Lloyd. Napataas ng kilay ang ating bida, habang binanggit niya na pinakamahirap paniwalaan kapag ang tao ay gumagawa para sa kapakanan ng iba, at mas madaling paniwalaan kapag para lamang sa sariling interes. Nakinig ang mga taga-nayon ng mabuti sa sinabi ni Lloyd kung ano ang sinasabi nila, na hindi nila kailangan ng sahod, sabay dagdag na hindi pa siya kailanman nagbigay ng anuman ng libre. Napakunot ang noo ni Lloyd at itinuro ang mga manggagawa gamit ang kanyang daliri, na huwag silang mangarap na magtrabaho ng walang bayad, at gagawa siya agad ng kontrata. Nang marinig ito ng taga-nayon ay masigla nilang tinaas ang kanilang kamao habang sumigaw ng malakas. Pagkatapos lumayo si Lloyd mula sa bintana, pagkatapos ay lumakad palayo habang pinupunasan ang mga luha sa kanyang mga mata. Isang ibon ang lumilipad sa ibabaw ng lungsod, at may maliit na pakete sa dibdib nito. Binuksan ng lalaking may balbas ang sulat, at sinabi na galing ito sa mga espiya na ipinadala nila sa kanluran. Isinulat ng espiya na ito ay ulat para sa dakilang sultan ng Samarkand, at narito ang kanilang natuklasan sa nayon sa kanluran, kung saan dumagsa ang mga halimaw. Binalita ng espiya na may kakaibang ibon na naghahati sa kalangitan, isang hayop na sumisira sa lupa, isang halimaw na kayang lumamon ng dagat, isang ahas na sumisira ng bundok, at panghuli isang halimaw na yumanig sa kalangitan gamit ang kanyang dagandong, at lahat sila ay pinalalaki sa lupaing iyon. Tinitigan ng sultan ang sulat ng may pagkabahala. Isinulat ng especially iya na ang mga manggagawa sa nayon ay kayang labanan ang mga orc gamit lamang ang kanilang mga kamay, at ang matatandang klerko ay gumagalaw ng mas mabilis pa sa hangin. Maging ang makapangyarihang puting kabalyero ay nagsimula ng isang malaking banta, gamit ang panghukay imbes na sibat,
pati ang mga duwende at mga orc ay ginagamit ang kanilang kapangyarihan upang magtayo ng mga gusali, at kahit hindi sila nasa laban, napakalakas pa rin nila. At ibinanggit din sa sulat na ang lakas ng kanilang mga hukbo ay hindi masusukat. Napatigil ang lalaking may balbas, nakatitig sa sulat, bago siya napakunot noo habang tumutulo ang pawis sa kanyang mukha. Naisip niya kung ano ba ang kakaiba sa lugar na iyon. Pumunta ang ating bida sa lugar ni Count Lacona. At makikita nakaupo si Diego sa bato, pinapanood ang mga lalaking naglalaban-laban, sinabi niyang mga kawawang nilalang sila, at tinanong kung ganoon ba kaliit ang kanilang utak na hindi man lang nila maintindihan ang simpleng salita. Iwinasiwas niya ang kanyang kamao at sinabi na ganoon dapat ang paraan, at dapat ilagay ang lahat ng lakas sa bawat suntok. Napatitig ang dalawang lalaki, litong-lito, tinanong ni Diego kung bakit sila huminto, at na para bang tuluyan na silang nawalan ng bait. Tinitigan sila ng kanilang Panginoon ng may galit, at binyantaan kung gusto ba nilang mamatay sa gutom ang kanilang mga asawa at anak. Nang narinig yun nakaramdam ng inis ang dalawang lalaki ngunit wala silang magawa. Kaya ipinagpatuloy nila ang kanilang bugbugan, habang bawat isa ay pilit na lumalaban para sa kanilang sariling tagumpay, habang nagpapalitan sila ng mabibigat na suntok. Pinapanood ito ni Diego na may baliw ng ngiti, at sinabing mas maganda na ito. Bigla namang dumating si Lloyd at umupo sa tabi ni Diego, nakisali sa katuwaan at sinabing kamangha-mangha ito. Napaatras si Diego sa takot at napasigaw nang napansin niya ang ating bida. Sinabi ni Lloyd na lagi itong nabibigla kapag nakikita siya, at ginagawa siyang katawa-tawa. Naguluhan ang mga lalaki sa nakikita. Tinanong ni Lloyd kung sino sila, sinabi ni Diego na sila ay mga kawawang tauhan ng kanyang angkan. Lumapit si Lloyd sa mga lalaki na may ngiti, at sinabi na ang pagkakaroon ng hierarkiya ay syempre maganda, at maaari siyang maglibang ng ganito. Tinanong niya kung tama siya. Masaya niyang itinuro ang sarili, at humiling na isama siya, sabay sabi na gusto rin niyang subukan. Nanginginig si Diego sa takot, at tinanong kung paano niya magagawang payagan itong lumaban na parang sila. Ngumiti lang si Lloyd, at itinuro si Diego, at tinanong kung ano ang sinasabi nito at na mabagal ang kanyang utak, idinagdag niyang siya ang hinahamon niyang lumaban dahil hindi siya mismo magbabalak na magbugbog. Nang narinig ito nabato ang anak ni Count Lacona sa pagkabahala, nang sinabi ni Lloyd na siya ang nasa pulang sulok, at si Xavier ang nasa asul. Itinuro ng ating bida ang kanyang kabalyero na siya ang kanilang gagamitin. Pumikit si Xavier at napabuntong hininga ng malalim. Hinugot ng kabalyero ang kanyang sandata, at sinabi na dahil ito ay utos ng konde, wala siyang magagawa kundi sumunod. Kaya't oras na para magsimula, nakiusap si Diego na itigil ito, at tinanong kung ano ba ito, na dapat itago niya ang espada. Pinagsabihan niya si Diego kung bakit niya ito pinatitigil, na maaari rin naman siyang kumuha ng espada kung iniisip niyang iyon ang makatarungan. Inisip ni Diego na hindi espada ang problema, pagkatapos ay yumuko siya sa harap ng konde at nakiusap na kaawaan siya, sa palagay ni Lloyd na sobra na ang laban sa isang master na espada para sa kanya. Napangiti ang konde ng baliw at sinabi na kung ganoon, hayaan na siyang lumaban sa kanya. Napakagat si Xavier ng kanyang ngipin nang may pagkadismaya. Samantalang si Diego ay nakatingin sa konde na puno ng takot. Nanlaki ang mga mata ni Lloyd, at bigla siyang bumanat ng matinding suntok sa anak ni Count Lacona. Matapos ang atake na yun ay makikita si Diego na nakahandusay sa lupa, wasak ang kanyang mga ngipin. Yumuko ang ating bida sa ibabaw ng papel at sinabing ang dokumentong ito ay patunay ng kanyang pagbabalik sa paaralan, at mas mabuting isulat ang nangyaring insidente ngayong araw. Nakiusap naman siya kay Lloyd na huwag niya itong isulat. Ngunit tiningnan siya ng ating bida nang may matinding galit, tinatanong kung bakit siya lang ang pumipigil sa lahat, at binanggit na siya ang anak ng konde. Samantala si Padong ay lumipad sakay ni Goming, na may dalang dokumento sa kanyang dibdib. Itinaas ni Lloyd ang kanyang ulo habang ibinaba naman ng mga lalaki ang kanilang mga ulo. Ang mga sugatang kalalakihan ay tumingin sa ating bida nang may pagtataka, na nagsabi sa kanila na mag-relax. Nang papaalis na ang ating bida, sinabihan silang pumunta sa Frontera at hanapin si Ginoo Bayern, at mula ngayon ay para sa kanya na sila magtatrabaho, kaya't huwag silang tatamad-tamad. Pinanood ng mga lalaki ang pag-alis ng ating bida habang may luha sa kanilang mga mata. Biglang napabalikwas si Lacona mula sa kanyang higaan habang sumisigaw ng malakas.
Kinuyam niya ang kanyang ngipin sa pagkainis at pinisil ang kanyang mga kamay sa galit, binanggit ni Lacona na muling ginulo ng walang hiya ang kanyang pagtulog, at napakapangit na paraan yon para simulan ng araw. Nagulat na tumingin si Count Lacona sa pinto, may isang lalaking nagsabi na may kailangan siyang sabihin sa kanya. Galit na sinabi ni Lacona kung sino ang nang-ahas kumatok sa kanyang silid, at dapat itong umalis agad. Dinampot niya ang kanyang letigo na may nagngangalit na mukha, binanggit ng lalaki na ito'y isang kagipitan at kinakailangan niyang makausap siya agad. Galit na tinanong ng Bisekonde kung paano nang ahas ang isang hampas lupa na sumalungat sa kanya, at na matagal na mula nang siya'y huling pinalo nito. Lumabas ang malademonyong mukha ni Lloyd mula sa kalahating nakabukas na pinto. Sinabi ni Lloyd na matagal na silang hindi nagkikita. Biglang bumagsak si Lacona sa sahig, ipinikit ang kanyang mga mata. Baliw na ngumiti ang ating bida habang nakatingin sa kabalyero, tinatanong kung talagang nakakatakot ang kanyang mukha, napansin ni Xavier na tiyak na hindi siya yung tipo na nagbibigay ng ginhawa sa iba. Pagkatapos lumabas sila, at inakbayan ni Lloyd ang Bisekonde at binanggit na mula roon ay umaabot ang kanyang mga lupa. Itinuro niya ito na umaabot iyon hanggang doon. Nagulat sa takot ang Bisekonde habang nakatingin sa ating bida, ipinaliwanag niya na plano niyang tabasin ang mga burol at magtayo ng isang quarry, na bigla si Lacona kung bakit bigla niya iyong naisip. Hinila ng ating bida ang bigete ni Lacona, tinatanong kung bakit siya ganoon umasta. Pagkatapos ay tiningnan niya ito ng malamig, na parang tinatanong kung kailangan pa ba talagang ipaliwanag ang lahat. Binanggit niyang mas mabuting gumamit ng granite para sa mga kanal kaysa semento, upang masigurado ang tibay nito sa mga darating na taon. Paglingon niya, nandoon ang mga manggagawa, isinigaw niya na panahon na para gumawa ng tuwid na daan mula sa minahan hanggang sa kanilang lupain, at ginigiit niya na walang kurbang daan. Nakatayo ang mga lalaki sa harap ng mansyon ni Lacona, may isang manggagawang nagtanong kung may hahadlang ba agad sa kanilang simula. Ang isang lalaki, na may galit na mukha, ay iwinasiwas ang kanyang maso at sinabi na walang pakurba na daan kaya agad niyang winasak ang bahay ni Count Lacona. Nanlaki ang mga mata ng Bisekonde sa takot habang winawasak ng mga manggagawa ang kanyang gusali sa dalawa. Nakatayo ang ating bida sa likod ng matanda habang nakangiti, sinabihan itong huwag mag-alala at gagawan siya ng bagong bahay na matitirhan. Idinagdag niyang ililipat nila ang mga manggagawa mula sa kanyang mansyon papunta sa kanilang lupain at bibigyan siya ng isang katulong para magsagawa ng mga utos. May nakatayong isang tolda sa isang bakante na lupa, nakaupo si Melika sa loob ng tolda na nakatungo ang ulo, habang nakaupo malapit sa kanya sina Lacona at Diego na nanginginig sa takot, tiningnan sila ni Melika, tinatanong kung may kailangan ba sila, tumugon ang matanda na wala silang kailangan. Si Bayern ay nakatingin ng diretsyo na may seryosong mukha, binanggit ni Lloyd na ang pagkontrol sa granite, sa kalsadang pangtransportasyon, gayon din sa pagtatayo ng minahan ay ipagkakatiwala kay Ginoo Bayern, dahil umabot na siya sa antas na veterano at naabot ang antas na maestro. Isang Windows system ang lumabas na may mga kasanayan, kaalaman sa disenyo, gawaing administratibo, at iba pa ang lumitaw. Samantala, may nagngangalit si Bebong habang binubunot ang mga puno. Ang mga orc ay nagbubuhat ng mga troso sa kanilang mga balikat. Binanggit ni Lloyd na ang pagpapatag sa lupa para sa konstruksyon ng minahan ay hindi problema, dahil ang kanilang lalawigan ay puno ng mga halimaw na kayang gawin yon. Ang mga halimaw ay nagdadala ng karito na puno ng lupa at mga puno. Isang lalaki ang sumigaw na dapat magpatuloy lang. Si Mira at ang ibang mga elfo ay nagtaas ng kamao sa ere, sumigaw siya tungkol sa karne. Sinabi ni Lloyd na ang mga elfo ang may pananagutan sa konstruksyon ng mga gusali, na kaya nilang ulit-ulitin ang parehong proseso dahil sa kanilang kahangahangang pag-unawa at malakas na pisikal na lakas. Tahimik na tiningnan ng bida ang mga blankong papel, at ang natitira na lang ay ang pagharap sa putik. Iniyuko ni Lloyd ang mukha niya sa kanyang kamay, iniisip kung ano ang makapag-uudyok sa mga manggagawa na hukayin yon gamit ang mga panghukay, sapagkat nakakadiri ang maghukay ng basura at maaari silang malason ng nakal-alasong singaw. Ang pinakamabuting solusyon daw ay painitin ang putik hanggang sa pinakamataas na antas. Dahil sa malaki niyang problema napahawak si Lloyd sa kanyang ulo, naisip niyang baka si Xavier, siya, o si Bungal ang makagawa nito kahit napakabaliw na ideya. Nagtaka siya kung ano pa ang maaaring mabunyag doon, at kung paano nila yun magagawa araw-araw. Iniyuko ng bida ang kanyang ulo,
Iniisip kung saan siya makakahanap ng alipin na kayang kontrolin ang apoy at magtrabaho sa imburnal. Tahimik na nakaupo si Lloyd sa isang posisyon, pagkatapos pinitik niya ang kanyang mga daliri. At lumitaw ang kanyang baliw ng ngiti at sinabing alam niya kung saan makakahanap ng ganoong alipin. Mula sa pandayan ay patuloy ang paggawa, nakatayo si Lloyd sa harap ng matanda, kaya tinanong siya ni Corgades kung gusto ba niyang ipanday ang baluti mula sa dagta ng punong alensya. Nagtaka ang matanda habang nakatingin sa ating bida, na kung bakit niya ito kailangan, at kung mangangaso ba siya ng mga dragon o kung anuman, ngumiti si Lloyd, at sinabing ganoon nga, nagtaka naman si Corgades nang may pag-uusyoso, tinatanong kung sino ang huhuli ng dragon, agad naman niyang tinuro si Xavier sa kanyang likuran na siya ang gagawa noon. Nagtaka si Xavier habang nakatingin sa ating bida, pagkatapos ay inilingon ang ulo at ipinikit ang mga mata sa pagkadismaya.